Alright, mula kay Sir Pau PH, dagdagan natin ang ating kaalaman tungkol sa pagbisita ng Prime Minister Kishida. No, meron daw i-offer kay PBBM bagong kasunduan sa Japan kontra China. Uy, ano kaya to mga tol? Bago natin to simulan, huwag mong kalimutan mag-subscribe kay Sir Pau PH mga kapatid. Nakalagay po ang link sa ibaba. At kung bago ka pa lamang dito sa ating channel at trip mo yung mga ganitong klaseng reaction video and commentary, huwag mo rin kalimutan mag-subscribe. Click mo na rin ang notification bell para ma-notify ka pag may mga bago tayong reaction video. Huwag na natin patagalin pa. Total, wala na rin naman tayong hinihintay na. Panoorin na natin to. Ang patuloy na lumalala at umuusbong na banta ng China sa Pasipiko ang nag-udyok sa bansang Japan na mag-explore ng isang kasunduang pangmilitar sa Pilipinas. Sa harap ng lumalala at sunod-sunod na military action ng China sa Indo-Pacific region, ay nasentro naman ang atensyon ng Japan na maghanda sa pakikipag-usap para sa isang bagong kasunduang pangseguridad sa Pilipinas na ang layunin ay mas mapalakas ang defense collaboration at paganahin ang joint military exercises ng dalawang bansa. Kapuna-puna kasi talaga no at nakakaagaw pansin na talaga yung ginagawa ng China mga tol. At naaalarma din dyan ng iba't ibang mga bansa na nakapalibot dyan. Kasi kapag nagtagumpay ang China sa isang bansa, iisipin nila, sunod-sunod na yan. Susunod-sunod rin na tayo niyan mga tol. Kaya ganun ang mga bansa na nakapalibot. No? Poprotektahan nila yung kapitbahay nila dahil meron din silang interes na kailangan nilang protektahan. Nakatakdang bumisita ang leader ng Japan na si Prime Minister Fumio Kishida ngayong araw, November 3, at nais nitong itatag ang inisyal na balangkas para sa bagong security treaty sa Pilipinas. Makikipagkita ito sa ating Pangulong Bongbong Marcos. Sa kanilang gaganaping pagpupulong ay inaasahan na pag-uusapan ang mga negosasyon para sa kapakinabangan ng dalawang bansa sa kasunduang ito. Isa sa layunin ng kasunduang ito na maisaayos ang tamang pamamaraan ng Japan Self-Defense Forces at Philippine Military Forces sa pag-deploy ng mga sundalo at kagamitan ng parehas na bansa. Sa pagpapatupad ng kasunduang ito ay mas mapapadali ang pagsasagawa ng mga military operation at joint military exercises. Alam nyo ba mga kaalyado na kung sakaling maging matagumpay ang negosasyon ng dalawang pinuno ng bansa, Pilipinas ang magiging pangatlong bansa na magkakaroon ng kasunduang iyon sa Japan. At ang kasunduang ito ay tinatawag na Reciprocal Access Agreement. Sa kasalukuyan nga ay Australia at United Kingdom pa lang ang mga bansa na merong Reciprocal Access Agreement sa Japan. Wow. Ano ba ang kasunduang ito? Ang Reciprocal Access Agreement mga kaalyado ay isang bilateral defense at security pacts or kasunduan sa pagitan ng isang bansa at Japan. Kung saan sa ilalim ng Reciprocal Access Agreement ay magkakaroon ng pagbabahagian ng military forces ang dalawang bansa. Uy. At pwedeng mag-deploy ng military forces anumang oras kung kinakailangan. Sa ilalim ng kasunduang ito, pwedeng maisagawa anumang oras ang mga military operation at joint military exercises ng parehas na bansa. Mula sa salitang reciprocal mga kaalyado na ang ibig sabihin ay kapalit o pagbabalik, ibig sabihin kung ano ang pwedeng isagawa ng Japan sa ating bansa ay pwede ring gawin ng Pilipinas sa Japan. Ang Reciprocal Access Agreement ay nagre-representa sa crucial component sa mga estratehiya ng Japan na mas paigtingin ang koneksyon sa mga quasi-allies para maisagawa ng legal ang mga collaborative training at cooperation sa Indo-Pacific region. At isa lang ang dahilan ng kasunduang ito. Ito nga ay dahil sa umuusbong na banta ng China sa Indo-Pacific region. Ibig sabihin ay deterrence pa rin sa aggression ng China ang pinakapinupunto ng layunin ng kasunduang ito. Sa mga hindi nakakaalam, hindi lang sa Pilipinas, Taiwan, Vietnam at Malaysia merong territorial dispute ang China. Meron din sa Japan dahil pinag-aagawan din ng Japan at China ang Senkaku Island. Okay, so kung sumasakit ang sumasakit na ulo ng China sa Mutual Defense Treaty ng Amerika at US, panibagong sakit na naman ang ulo nila to. Dahil meron namang agreement naman sa Japan, mga tol, no? So talagang hindi nila may pagtatagumpay talaga yung maitim nilang balak eh. Kaya itong Reciprocal Access Agreement na ito ay beneficial sa Pilipinas at Japan na parehas na nakakaranas ng karahasan sa kasakiman ng China.
Sa gagawing pagbisita ni Prime Minister Fumio Kishida sa Pilipinas, siya din ang first Japanese Prime Minister to address the Philippine Congress kung saan niya ilalantad ang Japan's prospective diplomatic strategy in Southeast Asia. Mga kaalyado, ayon sa bansang Japan, alam nila na ang maritime defense capabilities ng Pilipinas ang pinaka-epektibo sa lahat ng mga miyembro ng ASEAN para i-counter ang China sa South China Sea na ayon sa Japan ay kinakailangang suportahan ng mga kaalyadong bansa lalong-lalo na sa mga kritikal na pagkakataon. Yes. Kaya naman kung mapapansin nyo mga kaalyado ay hindi nagpapalya ang Japan sa pagpapaabot ng tulong sa Pilipinas anumang oras. Tama. Mula sa pagpapadala ng mga radar system, patrol vessel at ngayon nga ay plano na din ng Japan na magpadala ng mga aircraft at kagamitang pandigma para mas palakasin ang partnership sa ating bansa. 'Di ba? Ganyan kaimportante mga kaalyado para sa Japan ang ating bansa. Biruin nyo, tayo pa ang sinusuyo ng Japan para magkaroon ng formal na kasunduan sa kanilang bansa. O kung kukunin natin ngayon ang logic nung nakaraang pag-uusap ng isang maritime expert at senator na nagsasabing, pakisagot po ang tanong, historically, naging threat ba sa atin ng China? Ganon mga tol, no? So sabi hindi. O salamat po. Ang gusto niyang ipahatid doon, so ano bang dapat natin ipag-alala sa China? Never naman naging threat sa atin yan. Sino-sino ba yung mga nanakop sa atin dati, di ba? Espanya, Amerika, Hapon. O eto Hapon, no? So wag na natin tatanggapin. Kasi historically, naging threat sa atin ng Hapon, mga tol. 3 taon din tayong sinakop nito, mga tol, at pinagmalupitan. Alam yan ng mga kaninu-ninuunuan nyo, baka mga lolo nyo, inabot nila yung panahon ng mga Hapon. Malupit yan, mga tol. So, kailangan ba nating tingnan yung history natin para mag-decide kung tatanggapin natin o hindi, para mag-decide kung tatanggapin natin o hindi yung ino-offer ng Japan, mga tol. Kaya yung mga tanong historically, o sige, part na ngayon ng history. Kasi 1 year, 2 years, 3 years is part of the history na yan eh. Threat sa atin ng China. Ibig sabihin, ganyan ka-strategic ang location ng Pilipinas para pabagsakin ang China sa mga hindi natin hinahangad na pagkakataon. Kaya't kung mangyari man nga ang sigalot sa South China Sea at ito ay maging battleground ng digmaan sa pagitan ng Pilipinas at China, hindi lang ang United States ang ating maaasahan. Nandyan din ang Japan at sa pamamagitan nga ng Reciprocal Access Agreement na ino-offer ng Japan sa ating bansa, is mas magiging handa na tayo at advancing sa mga mangyayari pang conflict sa hinaharap. Kilala nyo naman ang Japan mga kaalyado. Yan ang numero 1 bansa na pinaka-advance sa lahat ng teknolohiya at mga kagamitang pandigma. Hindi tayo lugi sa kasunduang ito. Para sa akin, Pilipinas ang mas panalo dito. Sa ngayon mga kaalyado ay merong discussions ang Japan's Ground Self-Defense Force, United States at Philippine Forces at nagpaplano itong mag-conduct ng isang amphibious exercises na ang layunin ay kung paano mababawi ang isang remote island sa kamay ng kalaban na naka-schedule naman ngayong November. Hindi talaga talo tayo rito mga tol. Iba ang technology ng Japan, yung advancement nila. Speaking of Japan mga tol, favorite watch brand natin yan, Seiko mga tol. Japan yan, no? Talagang nakasuporta lagi tayo dyan, no? Flex at bukod pa dyan mga kaalyado, ay nasa magandang pag-uusap na din ang Pilipinas at Japan para sa posibilidad na pagbibigay ng training ng Japan sa ating mga kasundaluhan patungkol sa submarine warfare at offshore resupply operations gamit ang self-defense force ship ng Japan. So sana nga mga kaalyado ay maging maganda ang resulta ng pagbisita ni Prime Minister Fumio Kishida sa ating bansa at magkasundo sila ng ating Pangulong Bongbong Marcos sa mga nilalaman ng Reciprocal Access Agreement. So hanggang dito muna tayo ulit mga kaalyado. Maraming salamat sa Alright mga kapatid, ano ang masasabi mo dito sa video na napanood natin? Pwede ka magkomento, pwede mong ilagay sa ibaba sa comment section ang iyong opinion, ang iyong komentaryo about dito sa ino-offer ng Japan o ng Japanese kay PBBM o sa Pilipinas, no? Mga bagong kasunduan kontra China. Alright, so comment ka na lang mga kapatid. Maraming salamat sa inyong panonood. Hanggang sa muli, ako nga po pala si Shobal D. Peace out.